Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Heso Kristo sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magmumula sa angkan ni David ang kikilalaning Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus ang hinirang ng Diyos at hari ng mundo sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo." Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng puon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Inilalarawan ni San Pablo ang mga walang hanggang katangian ng Panginoong Hesus bilang pinakamamahal ng anak ng Diyos at tagapagligtas ng daigdig.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita
sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-34 o huling linggo sa karaniwang panahon at tinatapos natin ang linggong ito sa pagdiriwang ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan o Christ the King. So ito ang hudyat ng pagtatapos ng kalendaryo na pangliturhiya ng ating simbahan. Si Kristo ang hari, si Kristo ang simula, si Kristo ang katapusan. Bilang hari sa ayaw at sa gusto, kilalanin man siya o hindi ng mga tao, siya po ay ginawang hari ng sanlibutan. Kaya ngayon, ang pagpapaalala sa atin ng simbahan na muli nating kilalanin pa at muli natin tanggapin si Kristo sa ating buhay bilang hari. At alam naman natin na kapag ang hari o kung may hari, yan ay ating sinusunod. At dapat sundin kung ano man ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga pinag-uutos, dahil malinaw ang pagkahari ni Kristo ay para sa ating kaligtasan. Hindi naman niya ipinilit ang kanyang sarili na tawaging hari, kundi ito ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama, pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanya, at nararapat lamang na siya ay kilalanin. Kung hindi siya kikilalanin ng mga tao, ang tao na rin mismo ang pumili ng kanilang kaparusahan. Pero sabi nga din, doon sa mga taong nanatiling, nananalig sa Kanya at kumikilala, makakasama sa paraiso. Pero maganda po dito sa ating narinig na ebanghelyo, sunod-sunod yung mga tao, nandyan yung mga kawal, nandyan yung mga Pariseo, mismong Hudyo, kapwa Hudyo, nagsasabing, kung ikaw ang hari, iligtas mo ang iyong sarili. Ganun din, no? Sabi, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Nililibak siya ng mga tao habang siya po ay nakabayubay sa krus, habang siya ay nakapako sa krus. No? Pag titinan niyo po yung krus, no? Yung sitwasyon o yung kalagayan, tapos lilibakin ka pa, pero sadyang matatag si Kristo. At ito yung ipinapakilala sa atin. Pero dito, gusto ko po kayong anyayahan na ang pagkahari ni Kristo ay nagdudulot ng kaginhawahan sa tao. Pwede niyang gawin, pwede niyang pakinggan yung mga sinasabi ng mga tao na iligtas mo ang iyong sarili, diba? Ikaw ang Mesiyas, makapangyarihan ka, kayang-kaya mo, iligtas mo ang iyong sarili. Pero ang tunay na hari, hindi sarili ang iniisip, kundi ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang kapakanan ng ipinagkatiwala sa kanya, kapakanan ng sanlibutan. Yun ang tunay na hari na dapat pamarisan ng mga taong pinipili at itinilagang mamuno sa bawat bayan, sa bawat lugar na kanila pong nasasakupan. Sa ngayon, no, sa sitwasyon din natin, dahil bakit nagkakagulo ang ating bansa? Dahil marami ang gusto sila ang kilalaning hari. At marami ang naghahari-harian. Kasi iba, kapag ikaw ang hari, mapapasunod mo ang lahat, nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang kayamanan, nasa iyo pa rin ang kasikatan.
Kaya maraming natutuksong maghari-harian. Ulitin ko po, no? Ang paalala sa atin, ang pagkahari ni Kristo ay magdudulot ng kaginawahan. At ang iniisip niya, ang kapakanan ng mga tao. So ngayon, itong mga taong naghahari-harian, na wala ng ibang inisip, kundi ang kanilang sarili. Inuuna ang sarili. Inililigtas muna ang sarili. At itong mga naghahari-harian sa ating bayan, sila ang nagdudulot ng pabigat sa buhay natin. Kaya nga, hindi si Kristo ang dapat nating pababain sa krus. Hindi si Kristo ang dapat nating sinasabihang, iligtas mo ang iyong sarili, bumaba ka sa krus. Ang dapat nating sabihan, yung mga taong ayaw bumaba sa pwesto at naghahari-harian. Kaya nga, di ba, kung yung ating sitwasyon, bakit gusto maghari-harian? Bakit ayaw alisin ang dynasty? Bakit ayaw aprobahan? Kasi dapat yung anak ko ang susunod. Dapat yung kalahi ko ang susunod. Dapat yung kamag-anak ko ang susunod. Dapat buong angkan namin. Pero minsan, talagang maraming tao pa din ang mas kinikilala ang pagkahari ng mga tao kesa sa Diyos. May mga lugar na buong pamilya sila ang nasa pwesto. Anong lugar ba ang kilala nyo? Anong lugar ba ang alam nyo? Mula sa lolo, sa tatay, sa pinsan, sa kamag-anak, lahat na sila. Kaya, imbis na magkaroon ng council meeting, ano nangyayari? Family gathering. Lahat nasa kanila na. Sa kanila ang pwesto, pati ang project sa kanila rin. So kanila din ang pondo. Sila ang mag-propose ng project, sila din ang mag-a-approve ng project, sila din ang kukuha ng budget. Pero gusto nilang mag-ari-arian sa lugar. Pero tinan mo yung lugar, tinan mo yung mga nasasakupan, mahirap pa rin. Pero sila, mayamang-mayaman na. Kaya lang, sadyang yung mga tao, medyo, hindi ko alam, kung mahina ba ang pag-iisip o sadyang natatakot sa isang pamilya na naghahari-harian sa kanilang lugar. Pero ganun pa man, sana po makakuha din tayo ng katapangan sa araw na ito sa pakikinig natin sa pagdiriwang ng kapisahang ito ng pagkahari ni Kristo. Si Kristo lang ang dapat nating kinikilala. At ang ating paglilingkod, ang ating pagsusumikap na maging mabuti sa ating kapwa ay nakasalalay o nakabase sa mga aral at turo ni Kristong ating kinikilalang hari. Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Tayo pong lahat, Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panglinlinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ay iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, inilulog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tandaan ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod.
Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukom. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian, sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Paglabas niyo po, mayroon po sa mga pintuan, yung Finance Council po natin, mamimigay po sila ng leaflets tungkol po sa tithings o balikhandog kay San Jose. Basahin niyo po, pag-aralan niyo mabuti bago niyo po fill upan. No? Ang tithings ay kusang loob ayon sa inyo pong kakayanan, ayon po sa inyong kabutihang pagbabalik loob o handog sa ating Panginoon. So sana po kumuha po kayo ng leaflets ng atin pong ipinamamahagi pagkatapos po ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.